So ito na naman nga mga idol, isa na namang reklamador na tao sa balat ng lupa ang nagreklamo patungkol sa nagtataasan ng presyo ng langis. Narito at minumura pa at binabatikos ang gobyerno dahil di umano nga sa pagtaas ng langis ng presyo nito. Bakit ba lahat na lamang na nangyayari sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o sa pagtaas ng presyo ng langis ay isinisisi na lamang sa ating Pangulo? Kasalanan ba ng ating Pangulo na tumaas ang presyo na ito? Kasalanan ba ng ating Pangulo na magkaroon ng giyera o kaguluhan sa buong mundo? Ito ay nangyayari sa buong mundo, sa maraming bansa, hindi lamang sa Pilipinas. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa maraming bansa na apektado ng giyera. So bakit inaasahan ba ninyo na magmumura ang presyo ng langis? Ganong patuloy pa rin ang kaguluhan sa ibang bansa na kung saan ay pinanggagalingan ng ating supply ng mga langis. At ito pa nga mga idol, halatang halata na maka-DDS o maka-Duterte ang taong ito dahil ikunumpara ba naman ang langis sa tubig nitong taong ito na kung saan di umano nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay agarang ginawa ng solusyon di umano ang tubig na di mo maintindihan kung kung mayroong bang direktiba na pagkakaugnay ang langis at tubig. Di ba napakalayo naman mga idol ng tubig at langis? Ang tubig ay marami tayo nagagawa ng paraan yan. Subalit ang langis nga mga idol ay hindi ito panandalian na problema. Kumbaga pagka nagkaroon ng problema o sigalot sa ibang bansa, ang supply ng langis ay nagkakaroon din ng antala dahil ang pinakamalaking supply ng langis ay nanggagaling pa sa ibang bansa o sa Middle East. Kaya naman ang mga reklamador na kagaya ng taong ito ay dapat doon sila nakatira sa bansang magulo o sa bansang nagigera para maunawaan nila ang sitwasyon ng totoong kaguluhan. Narito nga mga idol at pakinggan natin ang reklamador na DDS supporters na ito at unawain natin kung ano ba ang ibig niyang sabihin at kung saan nanggagaling ang kanyang galit. Kung siya ba talaga mga idol ay mayroong pagmamahala sa ating bansang Pilipinas o talagang galit o personal na galit dahil nga sa nangyari sa mga Duterte, kung bakit siya naghihimutok sa galit. Halina at sabay-sabay nating panoorin nga mga idol. Salamat sa lahat mga boss. Utang ka ng gobyerno na to. Utang ka ng biro na to. Wala kang bintang tao, umayas ka na dyan. Tanggalin sa sabihin nyo, krisis sa langis, krisis sa petrolyo. Mula kahapon pa hanggang ngayon, walang tigil ang dating ng mga tangker sa bataan. Saan ang krisis doon? Ginagina ka. Ayos ba talaga? Tapos sabihin mga ganyan wala ng pondo. Hindi ba? Ginagamit nyo lang yung gira sa Middle East para magkamalay ng malaking pera. Iluluko nyo lang yung taong bayan. Dawa, pagtulog nyo, hindi na kayo magising. Lahat kayo mga nakaw na magnanakaw. Yan lang. Bakit? Senator Marcolita, shout out sa'yo. Pagpapisto ka ba ng tao, susurpi ng mga dumadating na barge o barko na nakarga ng langis sa bataan at saka sa Batangas. Wala pa kahapon, walang tigil ang dating na nagbababa ng produkto. Saan ang krisis? Kailangan ng gobyerno na to. Tinatado lang yung mga tao kaya dati panahon ng Pangulo Duterte pagsabi na krisis sa tubig. Subukan nyo lang, pagdating kung walang tubig, lalisan kayo. O diba? Lumabas ka agad, may tubig. Ngayon, ang ginang gobyerno na to. Nagalaga ng mga aso sa loob ng para sa sariling busa. Sa tawad sa'yo, Senator Marcolita, ikaw lang ang makakasusot dito maanghang na talagang nawa sa darating ng mga pagbalik ng lakas ng mga bumaboy sa bayan. Pagkaroon mo ng pananagutan. Hindi na so okay. Niluluko nila yung taong bayan. Panalit natin yung mga barko na nagbababa ng petrolyo dito sa bataan. Tapos sa utang nila, sasabihin nyo wala krisis. Ayos talaga kayo. Napinadaanan na yung purpose eh. Kaya ang totaling ngayon, ginamit ang gira para magkamal ng pera. Yan ang totoo. Kasi una-una, gugiwain mo na ha. Ibig sabihin, pagkagira doon, gumaman ka ng produkto na nito kailangan. Hindi naman eh. Hanggang ngayon, dinarantado yung taong bayan. Bakit? May magawa naman sana kung hindi pa baliw yung nangaw, ay baliw. Ay anong magawa dyan? Diba?
Kung sinabi niya kain lang. Bulok eh. Kaya nangyayari ngayon, taong bayan magsasuffer. Kaya sana sa'yo, at doon sa mga matino, doon sa mga bulok, lamunin na kayo sa lupa. Inyong narinig nga mga idol ang reklamador na ating kababayan na ito na kung saan ay hindi lamang siya nag-iisa at napakarami pa, at kung mahalata ninyo nga mga idol ay hindi lamang siya ordinaryong tao na nagsasalita, kundi dahil mayroon silang sinusuportahan at ang mga nasa likod ng kanilang sinusuportahan ay walang iba kundi ang mga Duterte. Sana bilang Pilipino nga mga idol ay matuto tayong rumespeto at magtiwala sa ating Pangulo. Kung mayroon mang pagkakamali ay hindi dapat natin idaan sa mga masasamang salita na kung saan ay nagdudulot ng hindi maganda sa reputasyon ng ating bansang Pilipinas. Sana ay matuto tayong rumespeto at matuto tayong gumalang sa nakaupong presidente ng ating bansa. At kung mayroon man kayong galit ay sana ay hintayin na lamang natin ang kanyang termino na matapos, at kung sino man ang gusto ninyong iluklok ay doon ninyo ibuhos ang suporta at hindi habang nakaupo ang ating Pangulo ay doon ninyo sinisiraan ng sinisiraan, imbis na suportahan ay paninirang puri ang inyong ibinabato. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At anong inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.